Hello, I have a question about Jesus. And I am not trying to stir anything up. This is a sincere question. I think probably the most important, I'm not Christian, but the most important words in the Bible are love your neighbor as yourself. Kailangan nating itama ito agad. Mga ka-good news, hindi sinabi ni Jesus Christ na ang pinaka-importanting utos ay love your neighbor lang. May mas nauna at mas mahalaga. Sa Matthew chapter 22 verses 37 hanggang 38 ang sabi, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Ito ang pinakauna at dakilang utos. Sumunod lang ang love your neighbor. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ihiwalay ang love for people at love for God. Dahil kung mahal mo ang Diyos, susunod ka sa kanyang katotohanan. Kaya ang tunay na pag-ibig sa kapwa, hindi lang acceptance. Ito ay pag-ibig na nakaangkla sa katotohanan ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 6 ang sabi, ang pag-ibig ay nagagalak sa katotohanan. Kaya mali kapag ginagamit ang love your neighbor para iset aside ang truth ng Diyos. Hindi mo pwedeng piliin ang utos ng Diyos na komportable sa'yo at fit sa lifestyle na gusto mo. And Jesus himself stood between religious conservatives and the people those conservatives are trying to persecute. Jesus stood there in the middle and said, no more. If you're going to stone somebody, stone me. Jesus defended the people being persecuted. Dito kinakailangan natin maging precise. Walang sinabi si Jesus na if you're gonna stone somebody, stone me. Hindi yan nasa Bible. Ang actual na nangyari ay sa John chapter 8 verse 7. Ang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato. Ibig sabihin, hindi sinabi ni Jesus Christ na ako ang unang batuhin nyo. Ang ginawa niya ay i-expose ang kasalanan ng mga tao. Pinakita niya na lahat sila guilty, walang may moral high ground. At pagkatapos nito, sinabi niya sa John chapter 8 verse 11, humayo ka at huwag nang magkasala. So malinaw, hindi in-affirm ni Jesus ang kasalanan. Hindi niya binago ang standard ng Diyos. May grace at may truth. Hindi pwedeng gamitin ng kwento na yan para sabihin si Jesus always sides against moral correction. Hindi. Si Jesus ay laban sa hypocrisy, pero naninindigan pa rin sa katotohanan ng Diyos. So where are the Christians? This is a sincere question. Where are the Christians who are willing to stand between conservative Christians and trans people and say no more? These people are human beings. We don't treat people this way. I thought, and again, this is sincere, I thought part of the point of Christianity was to be more like Christ. What is missing? Magandang tanong pero may maling assumption. Parang sinasabi niya, to be like Christ is to affirm without correction. Pero sabi sa Bible, ang pagiging Christ-like ay mapagmahal, maawain, pero tapat sa katotohanan. Mga ka-good news, kung may Kristiyano man na nang-aapi o nananakit, mali iyon. Dapat tayong tumayo laban doon. Pero wag natin i-equate ang disagreement sa persecution. At wag din nating baguhin ang mission ni Jesus Christ. Sa Luke chapter 19 verse 10 ang sabi, hinahanap at inililigtas ang nawawala. Hindi lang niya dinidepensahan ng tao, tinatawag niya silang magsisi at magbago. So mga ka-good news, maging malinaw tayo. Oo, dapat tayong magmahal. Oo, hindi dapat tayo maging mapang-api. Pero wag nating baguhin ang ibig sabihin ng love. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang acceptance. Ito ay grace plus truth. Kung gusto nating maging katulad ni Kristo, magmahal tayo ng tao, pero wag nating itago ang katotohanan. Dahil sa uli, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nagpapagaan ng pakiramdam. Ito ay nagdadala sa tao sa kaligtasan. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.